Sa simula ng ating kwento makikita natin ang ating bida na nakaluhod ito sa harapan ng isang babae. Sa likuran naman nito ay ang kanyang anak na umiiyak dahil wala na ba daw pride ang kanyang ama para gawin nito ang ginagawa niya. Sa kabilang banda naman galit na galit rin ang ama ng isang babae, dahil ang anak daw ng ating bida ang unang nagsimula ng gulo. Saad rin nito na tapos na raw siya para mangyaring buksan ng School Violence Committee, kaya ilagay daw ng guro ang nangyari sa kanilang anak sa record ng anak ng ating bida. Nagsalita naman ang punong guro ng mga ito, at sinabihan ng ating bida na alam na daw nito na 3 beses nang nakipag-away ang anak niya na si Minji, sa estudyante na si Hyeri. At sa nakikita daw nila ngayon ay napaka-komplikado ng injury sa estudyante na si Hyeri. Kaya ang pinakamainam daw nila na gawin ngayon ay makipag-ayos sa biktima ng maayos. Binulungan rin ng guro ang ating bida at tinatakot niya ito na ang ama daw ng biktima ay kilala sa Juyong Construction. Nagsaad naman ang ating bida sa kanyang isip na wala siyang magagawa ngayon, kaya mas mainam na lang daw na humingi siya ng tawad dahil sa kasalanan ng kanyang anak. Kaya agad-agad niya na rin itong ginawa, at mabilis na humingi ng tawad sa harapan ng mga ito habang nakaluhod pa rin. Sa ginawa nga ng ating bida na paghingi ng tawad ay makikita naman sa mukha ng mga ito ang tuwa, habang ang anak ng ating bida ay sobrang lungkot dahil hindi ito makapaniwala na ginawa ito ng kanyang ama. Pagkatapos nga ng kaganapan na iyon ay makikita natin ang ating bida kasama ang kanyang anak ng may malungkot na mga mukha. Habang naglalakad ang mga ito sinabihan ng ating bida ang kanyang anak na kung may gusto ba daw itong kainin na isang bagay, ngunit mabilis naman na sumagot ang kanyang anak nang wala daw. Dahil ayaw niya daw sa pagkain, at kinasusuklaman daw niya ang kanilang paaralan, lalong-lalo na daw ang kanyang ama dahil sa pagiging mahina daw nito. At hinamak niya rin ang kanyang ama dahil lahat daw na iba pang tatay ay mga politiko at mga CEO, na may maraming daw na mga kasanayan, at ano daw ang nangyari sa ating bida dahil bakit manager lang daw ito ng isang kumpanya. Kaya habang umiiyak ito ng todo ay mariin itong sinabi na bakit daw siya pinanganak na walang magandang buhay. Kaya nalungkot na lang ang ating bida habang tinitignan niya ang kanyang anak na umiiyak dahil sa kanya, saad rin ng kanyang anak na kung ano ba daw ang ginagawa niya sa lugar na ito. At kawawa naman daw siya kung magiging ganito. At bakit niya daw siya hinayaang ipanganak sa lugar na gaya nito? At kung wala daw kapangyarihan ng ating bida, ay sana daw dapat hindi na lang siya nito ginawa, kaya mas lalo na lang nananlumo ang ating bida sa mga pinagsasabi ng kanyang anak sa kanya. Kaya mabilis na rin na naglakad ang kanyang anak habang umiiyak ito, at saad rin ito habang umaalis ay hindi daw mahalaga ang pag-ibig kung walang kakayahan ang ating bida. Sabi rin nito na wag daw muna siyang hanapin ng kanyang ama kahit saglit lang daw, at sa Hyerion House daw muna siya titira, at kung hahanapin daw siya ng ating bida ay mas lalong magagalit daw siya dito. Kaya napahinto na lang ang ating bida sa kanyang kinatatayuan dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito mula sa kanya, at wala na rin siyang magagawa pa sa mga binitawan na salita ng kanyang anak. Nung nakalayo na ang anak ng ating bida na si Minji mula sa kanya ay nakita niya naman ang babae kanina sa paaralan na may kulay dilaw na buhok, at mabilis rin itong hinaranggan ng daanan kung saan papunta ang anak ng ating bida na si Minji, nagagalit rin itong sinabi na kung bakit daw nakatingin si Minji sa kanya, habang may marami itong kasama. At hindi na rin ito nagpatumpik-tumpik pa sa pakay niya kay Minji at mabilis niya na sinampal ng paulit-ulit ito sa mukha. Ngunit hindi naman nagpatinag si Minji sa ginawa nito sa kanya at mabilis na rin niyang hinawakan ang buhok nito. Kaya makikita natin dito ang pag-aaway ng mga ito habang nasa paligid lang ang mga kasamahan ng babae. Bigla namang nakialam ang isa sa kasamahan ng babae at mabilis rin itong tinadyakan si Minji nang hindi niya namamalayan, kaya tumilapo na lang ito dahil sa lakas ng sipa ng lalaki sa kanya. At mariin din itong sinabi na kala ba daw ni Minji na hindi siya nito papatulan dahil babae ito, saad rin ito habang pinapalabas ang kanyang malaking tiyan na walang ka-abs-abs na ang lakas daw ng loob ni Minji na hawakan ang kanyang babae. Sinabihan naman ng babae ang matabang lalaki na kanyang boyfriend na talunan daw ang anak ng ating bida na si Minji dahil wala man lang itong kaibigan na tutulong sa kanya. Nagsalita naman si Minji kahit sa ganoon niyang kalagayan, at mariin itong sinabi na sinabihan daw siya ng mga ito na mahilig daw ang mga ito na maglaro, kaya sinabihan niya ang mga ito na mga bata. Hindi naman nagustuhan ng matabang lalaki ang sinabi ni Minji kaya mabilis niyang hinawakan ang ulo nito, hindi naman natakot si Minji sa paghawak sa kanyang ulo,
At natutuwa pa nitong sabi ng mga duwag daw ang mga ito dahil nagsama-sama pa daw ang mga ito para lang mahuli siya. Kaya mas lalo na lang nagalit ang matabang lalaki sa kanya, at sa sobrang galit niya rin kay Minji ay mabilis na itong inihanda ang kanyang isang kamay para sampilan si Minji habang hawak-hawak niya peren ang buhok nito. Hindi naman makapaniwala ang kasamahan ng matabang lalaki dahil sa ginawa nito kay Minji. Habang patuloy pera na pinagsasampal nito ang mukha ni Minji ay mabilis rin na sinabihan siya ng kanyang kasamahan na tama na daw ito dahil baka daw mamatay ito. Ngunit bigla namang tumakbo ang babae papunta kay Minji na may hawak-hawak na bato sa kanyang kamay, at kasabay niya rin itong tinawag si Minji habang hinahawakan pera nito ng kanyang boyfriend. Mabilis na nga rin itong nakalapit sa kinaroroonan nila Minji at mabilis na rin niya itong sinapak gamit ang bato at hindi naman ito naiwasan ni Minji dahil kasalukuyan pa ring hinahawakan ang kanyang buhok ng boyfriend nito. Natakot naman ang kanyang boyfriend sa kanyang ginawa dahil napagtanto nito na maaaring mamatay daw si Minji dahil sa lakas na pagsapak ng babae dito, at may nagsabi rin na tumawag daw ang mga ito ng mga pulis dahil sa kaganapan na yun. Ngunit nang tatawag na nga sana ang isang babae sa mga pulis ay hindi naman pumayag ang lalaki sa gagawin nito kaya mabilis na rin itong tinakpan ang bunganga nito. At sinabihan niya rin ito na huwag daw itong gumawa ng kahit ano dahil kasabwat rin daw sila dito. Dahil kung mahuli daw siya, ay sasabihin niya daw sa mga pulis na sumali rin daw ang mga ito sa pag-atake kay Minji, kaya napanganga na lang ang mga ito sa kanilang narinig mula sa matabang lalaki. Dahil kung mahuli daw siya, ay wala daw na magandang mangyayari sa mga ito kaya makinig daw ito sa kanya. Kaya mas lalo na lang na natakot ang mga ito sa pagbabanta sa kanila ng matabang lalaki, kaya napag-isip-isip nila na kailangan daw nila na gumawa ng mabuting desisyon. Kaya mabilis na lang ng mga ito na ibinababa ang kanilang cellphone dahil sa takot. At taken na daw niya ang crewhead, pero hindi daw siya sigurado kung tutulungan daw siya dahil isa pa lang daw siyang baguhan. Ngunit hindi niya naman ito pinansin at mabilis na tinawagan ang crewhead ngunit sa kasamaang palad ay hindi daw siya tutulong ganito. Kaya mabilis na lang na kinuha ng babae ang telepono nito mula sa matabang lalaki na kanyang boyfriend dahil siya na daw ang kakausap sa kabilang panig. At mayabang nitong sinabi na anak daw siya ni Ju Kang-chan na CEO daw ng Juyong Construction, ipakilala niya daw sa kanya ang isang taong kayang maglinis ng lahat na kanilang ginawa kay Minji. Sa kabilang banda naman ay patuloy pera na nag-aantay ang ating bida sa pagdating ng kanyang anak dahil anong oras na daw, ngunit ang hindi niya lang alam ay meron ng masamang nangyari sa kanyang anak. Makikita rin natin dito ang mga kalalakihan na kasama ng babae sa sasakyan dahil ito pala ang kanilang tinawagan. Tinanong naman ng lalaki ang babae na may kulay dilaw na buhok na kung ito ba daw ang anak ng presidente, mabilis naman itong kinumpirma ng babae na tama daw ang sinabi nito. Saad rin nito na hindi daw sila kadalasang tumutulong sa mga bagay na ganito, pero dahil sa anak daw ang babae ng presidente ay tinulungan nila ito. Ngunit sinabi naman ng babae na tama na daw ang pagsasabi nito ng kasinungalingan, at huwag daw ang mga ito na gumawa ng anumang dahilan. Napangisi naman ang lalaki sa pinagsasabi ng babae sa kanila, at saad nito na huwag daw masyadong mag-alala ito patungkol sa kanila, dahil ang kanilang mga kakayahan daw ay nag-improve kaya ito daw ay mabilis na matapos. At kung ipapasa daw nila ito sa ilang tao malapit sa Japan na mayroong teknolohiya ay mabilis rin itong matatapos ng mga ito ng walang bakas. At ang tawag ba daw nun, ay needle machine. Nagsalita naman ang tauhan ng lalaki at mariin niyang sinabihan ang kanyang boss na mali daw ang pagsasabi nito sa needle machine dahil ang tinatawag daw sa teknolohiya na yun ay isang compression machine. Saad rin ng lalaki ng may demonyong tawa ay balita niya rin daw na kung ilalagay daw ang isang tao sa compression machine ay magsisimula itong mag-vibrate, at paliliitin daw nito ang mga tao na kasing liit daw ng kanyang kamao. Natakot naman ang babae sa mga pinagsasabi ng lalaki at saad rin ito na kung anong klaseng mundo ba daw ang ginagalawan nila. Habang nasa likuran ng sasakyan ang katawan ni Minji ay sinabi ng lalaki na makakaalis na daw ang mga ito simula ngayon, dahil kaya na daw nilang alagaan ang katawan ni Minji. At huwag na daw mag-alala ang mga ito patungkol sa pera dahil sasabihin niya na lang daw sa presidente. Sa kakahintay nga rin ng ating bida sa kanyang anak na si Minji ay nakatulog na rin ito. Ngunit bigla naman itong nagising at mabilis na tinignan ang inihanda niyang ulam dahil baka dumating na daw si Minji at kumain na ito ngunit sa kanyang pagkakita sa ulam na inihanda niya ay wala man lang itong bawas. Kaya mabilis na lang itong lumabas, at sa kanyang paglalakad nga ay may nakita siyang mga tao na nagtutumpokan, at saad ng mga ito na may nangyari ba daw na labanan sa lugar na ito,
dahil sa nakakalat na dugo mula sa sahig. Lumapit naman ang ating bida sa mga nagtutumpokan na mga tao dahil gusto niya rin malaman kung ano ang mga pinagkakaguluhan ng mga ito, at sa kanyang paglapit nga ay may nakita siya na isang bagay, at naalala niya na pagmamayari ito ng babae na may kulay dilaw na buhok. Kasabay rin itong may tinawagan sa kabilang panig ang ating bida at nagtanong ito kung kasama niya ba daw si Minji kahapon. Ngunit sa kanyang pagtatanong ay wala siyang nakuhang tugon mula dito, kaya nagtimpi na lang ito sa galit. Sa kabilang banda naman ay makikita natin ang dalawang hangal na naglalakad. Nagsaad naman ang babae na hindi ba daw magiging problema ang kanilang ginawa kay Minji. Kinumpirma naman ito ng kanyang boyfriend dahil wag daw itong mag-alala dahil siya daw ang bahala dito. Nabalitaan niya rin daw na naguguluhan din ang tatay ni Minji, kaya hinding-hindi daw nila malalaman ang ginawa nila kay Minji kung tatahimik lang daw sila. Kaya sa ngayon daw ay iuuwi niya daw muna ang babae sa bahay nito. Ngunit nang aalis na nga sana ang mga ito ay may bigla na lang na tumawag mula sa kanilang likuran, saad rin ito ng may seryusong mukha, may tanong daw ito sa kanila, kaya natakot na lang ang mga ito. Sinabi nito sa dalawang hangal na siya daw ang tatay ni Minji, at hinahanap niya daw ito. Nagalit naman ang matabang lalaki sa pinagsasabi nito, kaya hinawakan niya ang damit ito, saad pa ng matabang lalaki na tinatakot ba daw siya ng ating bida, kaya nang susuntukan na niya ito, ay bigla na lang siyang napalingon sa kanyang babae, dahil nanginginig ito sa sobrang takot. Kaya tinignan niya na lang ulit ang ating bida, dahil wala daw silang kakilala na Minji kaya umalis na daw ito. Pinakita naman ng ating bida ang nakita niya kanina na kung saan doon nila binugbog si Minji, saad pa nito na di ba sa babae ba daw ang hawak nitong tali sa buhok, kaya nagulat na lang ang matabang lalaki dahil sa pinakita nito sa kanila. Kaya habang naghahanda na ito para suntukan ng ating bida, ay nagsaad ito habang hinahawakan niya pa rin ang ating bida, na kung ayaw daw masaktan ito ay umalis na daw ito, dahil wala daw siya sa mood ngayon. Kapag sinabi daw niya na umalis na daw dapat kaagad ito para hindi na daw ito masaktan. Sa nakaraan noong sundalo pa ang ating bida ay sinigawan siya ng kanyang kasamahan na itigil daw nito ang ginagawa nito, dahil naiintindihan niya daw ang sinasabi nito, at kung ipagpapatuloy pa daw nito ang ginagawa nito, ay mas lalo lang daw lalala ang sitwasyon. Makikita naman natin kung bakit sinisigawan siya nito, ay dahil pinapatay nito ang kanyang kasamahan, at may hawak pa itong matanda na tinutukoy niya rin ang kanyang baril at patalim. Saad pa nito habang nakatutok pa rin ang kanyang baril sa matanda, ay kung naiintindihan daw siya ng mga ito ay i-discharge na daw siya ng mga ito. Nagsalita naman ang matanda habang pinagpawisan dahil kung magkamali daw siya, ay mamatay daw siya sa kamay ng ating bida. Kaya sinabi nito na oo daw edi-discharge daw nila ito basta huminahon lang daw ito. Sabi naman nito na sinabihan daw siya ng matanda na may nakilala daw ito na isang babae, at kasintahan niya daw ito. Nagsaad naman ang matanda na paano daw nito malalaman kung hindi pa daw nito nakikita ang sinasabi nitong babae. Kaya habang patuloy pa rin na inaawat ito ng kanyang kasamahan, ay bigla na lang na napaihi ang matanda sa kanyang pantalon, dahil sa pagpapaputok ng ating bida. Saad pa nito nang natatakot na paalisan na lang daw nila ito, dahil nababaliw na daw ito, dahil pumapatay daw talaga ito ng kanyang kasamahan para sa babae. Balik sa kasalukuyan, saad nito habang hinuhubad niya ang kanyang damit ay hindi daw siya makapaniwala na gagawin niya daw ito sa matanda, dahil hindi daw ito nakikinig sa sinasabi niya. Tinanong niya rin ito na kung gusto rin ba daw nito tanggalin ang damit nito, para daw makasabay ito ng maayos sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa mga walang kwentang pinagsasabi nito mula sa kanya, dahil isa lang daw itong study auntie. Habang nagsasalita ito ay bigla na lang ulit na hinawakan ang kanyang mga damit, saad rin niya na ano daw ang gagawin nito. Kaya habang winasak nito ang damit ng ating bida, ay mayabang nitong sinabi na siya na daw ang magtatanggal ng damit ng ating bida. Kaya nang sana aatake na ito, ay bigla na lang itong napahinto dahil sa nakita niya. At takot rin ang babae na nanunood lang sa mga nangyayari sa tabi. Saad ng kasamahan nito na sundalo ay hindi daw nila kaya ang ating bida, dahil alam daw ng matanda na hindi daw nila na basta-basta mapapaalis ito. At ang mabuting gawin na lang daw nila ay hindi nila sasabihin sa iba nilang kasamahan na nandito sila. Kaya pala napahinto ang matabang lalaki sa gagawin niya sanang atake, ay nakita niya pala ang katawan ng ating bida na puro piklet, kaya napaluhod na lang ito. Ang ating bida pala o si Sergeant Kim, ay sa nakaraan nito ay ang mga nagawa nito ay hindi basta-basta, gaya na lang ng pagkuha nila sa hilaga ng 17 beses,
Nagpadala ng dobleng especially iya sa timog ng 5 beses, 2 beses lang na jailbroken, at ito rin ang unang pinakadakilang tangkang pagpatay sa North Korea. Mabilis na nga kaagad na umatake ang ating bida sa matabang lalaki na nakaluhod pa rin, hindi na nga rin ito naiwasan ng matabang lalaki na ginawa na atake ng ating bida, kaya tinanggap niya na lang ito ng buo. Hindi pa natapos ito, at mabilis na sinipa ang matabang lalaki ng malakas, kaya tumilapon ito sa taas, nang pagbaba nga rin ito ay mabilis rin itong inatake ang liig nito gamit ang kanyang tuhod. Pagkatapos nga rin ng ginawa niya dito ay tinanong niya ulit ito, na kung nasaan daw si Minji. Bigla namang tumulo ang mga laway nito dahil hindi ito makahinga dahil may nakasabit sa leg nito, at ito pala ay ang tali sa buhok ng babae na ginamit ng ating bida sa leg nito. Kaya napasigaw na lang ang babae sa mga nakikita niya, sinabihan niya rin ang ating bida na itigil na daw nito ang ginagawa nito, habang makikita pa rin natin ang kawawang matabang lalaki na sinasakal ng ating bida gamit ang manipis na pangtali sa buhok. Sa sobra nga na pag-iyak ng babae, ay para na itong nababaliw, kaya kasabay na rin na humandusay ito sa sahig. Bigla naman na sinabihan ng ating bida ang matabang lalaki na sabihin na daw nito sa kanya kung nasaan ang kanyang anak, at kung saan daw ng mga ito dinala. Sumagot naman ang kawawang matabang lalaki na hindi niya daw talaga alam kung saan daw dinala ang anak nito, at maniwala daw siya dito. Sinabihan niya naman ito habang sinasakal pa rin ng matabang lalaki, na kung hindi ba daw alam nito ang kontak ng mga hangal na yon. Sumagot naman kaagad rin ito na tungkol daw doon, ay baguhan pa daw sila sa grupo na yon, at ang alam niya lang daw ay ang tungkol sa crewhead, na pagsalubong sa kanila kanina. Kaya mas lalo na lang na nagtimpak sa galit ang ating bida, dahil sa mga sinasabi na narinig niya sa matabang lalaki, kaya tinanong niya na rin ito kung nasaan daw ang mga hangal na yon. Sa kabilang banda sa isang bahay, ay meron tayong makikita na isa nan amang lalaki na puno ng pasa ang muka, at humihingi ito ng patawad habang nakaluhod, at patawarin daw siya ng mga ito. Makikita naman natin ang isang tao na nagsisigarilyo lang, at wala itong pakialam sa pinaggagawa ng lalaki na hamhingi sa kanya ng patawad. Ito rin pala ang isa sa mga crewhead ng KK na si Min Chol. Bigla rin itong hinawakan ng buhok ng lalaki, kaya natakot na lang ito. Saad nito habang galit na pinaglalaroan ba daw siya ng lalaki, dahil pinirmahan ba daw nito ang kontrata. Pinakita naman sa atin ang sinasabi nitong kontrata, saad pa nito ng may pagbabanta sa lalaki na kung hindi daw ito magbabayad sa ipinangako nito, ay ang kanyang anak daw ang magdurusa sa kahihinatnan imbis na siya daw. Natakot naman siya sa sinabi nito sa kanya habang tinitignan niya ang kanyang anak na umiiyak. Saad pa niya na ang kanyang anak daw ay isa palang study auntie, at may bigla na lang na sumapak dito. At ang gumawa nga nito, ay walang iba kundi ang hangal na si Min Chol. Hindi rin ito natapos, at paulit-ulit niya pa rin itong sinasampal habang galit na galit. Kaya habang patuloy niya pa rin itong sinasampal, ay tinatanggap niya lang ito dahil wala naman itong magawa kundi tanggapin lang ang mga ginagawa nito sa kanya. Kaya habang wala itong magawa, ay mabilis na lang kaagad ito na sinipa ng malakas ni Min Chol kaya makikita natin ang natamo nitong pinsala sa mukha. At mabilis na rin itong sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin daw ng mga ito ang anak nito. Sinabihan niya rin ang ama ng babae na manood lang daw ito sa gagawin nila sa kanyang anak. Kaya habang umiiyak ang kanyang anak, ay tinatawag siya nito. Ngunit sa pagtawag nga nito, ay mabilis itong umiwas ng tingin dahil ayaw nitong makita ang gagawin ng mga ito sa kanyang anak. Sa pag-iwas nga rin ito, ay tinanong siya ni Min Chol na kung bakit daw ito umiwas ng tingin. Kaya mabilis na niyang hinawakan ang ulo nito, at sinabihan na tignan niya daw ng kanyang mga mata ng mabuti ang kanyang anak. Dahil ito daw ang mangyayari pag humiram sa kanila ng pera at hindi nagbayad ng pinagkasunduan nila sa kontrata ng takdang panahon. Saad pa nito na ito daw ang buhay, ng kagaya ng lalaki na isang piraso ng tae. Saad pa nito habang hinahawakan pa rin siya ni Min Chol ay ayaw niya daw itong makita. Kaya habang dinadala ang kawawang babae ng tauhan nito na walang kasalanan dahil lang sa kanyang ama na palautang ay umiyak na lang ito, at tinawag niya ulit ang kanyang ama para tulungan siya nito. Ngunit bigla namang may dumating na isang tao sa mismong bahay na kung nasaan sila, at ito pala ay ang ating bida na nasa harapan ng bahay, at nag-doorbell din ito. Napahinto naman bigla ang hangal na si Min Chol dahil sa kanyang pagtawag sa kanyang isang tauhan. Sinabi nito na meron daw isang tao ang nagpunta sa kanila. Nagsaad naman si Min Chol na bakit daw may pumunta sa kanila, kaya sinabihan niya ito na baka may in-order daw ang mga ito na isang bagay.
Nagsalita naman ang isa pa niyang tauhan na nakahawak sa babae na meron daw siyang in-order na ilang mga macarons, pero parang food delivery daw ang magdi-deliver nun. Kung hindi daw ito pagkain kung gayon sino daw ang dumating sa kanilang kinaroroonan. Kaya sinabihan niya ang kanyang tauhan na isara daw ang pinto kung sakali, na hindi daw ito pagkain, sumagot naman ito na gagawin niya na daw ang inuutos ni Min Chol. Kaya mabilis na rin itong sinarado ang pinto, at mabilis na tumakbo papunta sa harapan ng pintuan dahil hindi niya daw iyon nasara. Ngunit huli naman siyang dumating dito dahil unti-unti na itong binubuksan. Kaya sinabihan niya na lang ito na kung sino daw ang pumasok sa kanilang hideout habang minumura niya ito. Nagsaad rin ito na ito daw ay isang panghihimasok. Sa kabilang banda ay nagtataka na ang mga ito na kung bakit hindi pa daw bumalik ang inutusan niyang lumabas para isara ang mga pinto. At nagsaad rin ito na ano daw ang kanilang narinig na tunog mula sa labas, kaya habang naghihintay lang sila sa mga mangyayari, ay may bigla na lang na kumalabog ng malakas sa pintuan. Kaya mabilis na kinuha ng matabang lalaki ang baseball bat. Habang unti-unti nang nabubuksan ang pinto kung nasaan ang mga ito, ay nagsaad ang babae na mag-ingat daw ito sa pagpasok. At nang mabuksan na nga rin ang pinto ay mabilis na kaagad na nagpakawala ng atake ang matabang lalaki gamit ang hawak-hawak nitong baseball bat. Ngunit sa kasamaang palad, ay ang nataman lang nito ay ang kanya ring kasamaang kanina na lumabas dahil ginawa itong panangga ng ating bida, kaya ito ang dahilan kaya nakaiwas siya sa isinagawa nitong atake. Kasabay rin itong may kinuha sa loob ng kanyang damit, at mabilis na rin niya itong panang-atake sa lalaki na umatake sa kanya. At nang hindi nga ito nakaiwas sa una niyang atake ay mabilis niya na rin itong pinaulanan ng sunod-sunod na suntok. Kasabay rin niya itong inatake gamit ang lubid na kinuha niya kanina sa kanyang damit, kaya ang kawawang matabang lalaki ay hindi na rin pa nakaiwas dahil sa mga sunod-sunod na atake ng ating bida dito. Kasabay niya rin itong ginapusan ang mga paa nito ng kanyang lubid, at mabilis na hinayla, at isinabat ang lubid sa itaas, at hinayla ng buo niyang lakas, kaya bumitin na lang ito na parang baboy. Nagsaad rin ito na ano daw ang ginawa sa kanya ng ating bida. At kasabay rin itong namangha ang babae dahil sa ipinakita ng ating bida. Habang nakabitin na ito, ay mabilis na itong tinanong ng ating bida ng may seryusong mukha na nasaan daw si Minji. Nagsaad naman ito na maghintay lang daw ang ating bida, at nagtataka nitong sabi na sino daw si Minji. Ngunit sa ginawa nga nitong tugon sa tanong ng ating bida ay mas nilakasan pa niya ang paghila sa lubid. Kaya napasigaw na lang ito dahil sa sobrang higpit na sa paghila ng ating bida sa lubid. Sinabihan niya rin ng ating bida na itigil na daw nito ang paghigpit sa paghila nito sa lubid, dahil sinabi na daw niya na hindi niya alam kung sino si Minji, kaya tumigil na daw ito dahil nararamdaman daw niya na para daw siyang babagsak. Kaya humingi na lang ito ng tulong sa kanyang boss na si Min Chol, sa paghingi nga nito ay makikita natin na parang tatakas ito. Kaya napahinto na rin ang ating bida dahil sa gagawin nito, kaya mabilis na niya itong hinuli ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito nahuli. Kaya mabilis na rin itong ginawa ang kanyang buong bilis sa pagtakbo, at habang tumatakbo ito ay nagmumura ito, dahil ang ating bida ba daw ay isang pulis, at paano daw nito nalaman kung nasaan daw sila or baka may nagsabi lang daw na isang tao. At habang mabilis itong tumatakbo sa isip-isip niya na kung ano daw ang kanyang pwedeng gawin sa ngayon. Ngunit sa pagtakbo nga nito ay hindi niya namalaya na merong sumabit sa kanyang binti, kaya bumagsak na lang ito. Saad pa niya habang nagmumura at pinipigilan ng pagdurogo ng kanyang ilong, na sino ba daw ang naglagay ng string dito. At makikita nga natin dito ang mga string na hindi lang isa kundi ang dami pa, kaya hindi talaga makakalusot kung sino man ang dadaan dito. At sa kanyang pagmumura sa taong naglagay noon ay hindi niya nalang namalayan may tao sa kanyang likuran, at mabilis na rin siya nitong nilagyan ng lubid sa kanyang liig nang hindi niya namamalayan. At hindi na lang pinakita sa atin kung ano ang nangyari kay Min Chol, dahil makikita natin dito na nabalutan na ang ulo nito ng plastic. At nagsaad ito habang minumura niya ito na hindi niya daw alam ang tinatanong sa kanya ng ating bida. At mabilis na nga rin niyang kinuha ang nakabalot sa ulo nito para makapagsalita ito ng maayos, kaya makikita natin ang kawawang mukha nito na ginawa sa kanya ng ating bida. Nagsalita na nga rin si Min Chol saad nito na kung hindi mo na daw siya yayain sa chat ng kanyang kasamahan, hindi niya daw makontak ang mga ito, para makipag-usap sa kanila, at pagkatapos nilang mag-usap, ay sinisira nila ang chat kaagad. Sinabi naman ng ating bida na paano daw nito nakontak ang mga ito ngayon lang.
Ngunit sa hindi nga ginawa nitong tugon, ay mabilis nitong hinawakan ang braso nito, at mabilis na pinataob, kaya napasigaw na lang ito sa sobrang sakit, at nagsalita rin ito na bitawan daw nito ang kanyang kamay habang minumura, dahil mababali na daw ito. At ang mag-ama na nakatingin lang sa mga nangyayari, ay kinilabotan. Sinabi rin ni Min Chul na hindi niya daw talaga alam ang mga tanong sa kanya ng ating bida, at pwede ba daw ito gawin ang ginagawa sa kanya sa South Korea. Ngunit sa sinabi nga nito ay mas lalo pang hinigpitan nito ang mga braso nito at nagsaad na ang mga ginagawa ba daw ng mga ito ay pwede rin ba daw sa South Korea. Kasabay na rin itong binali niya ang isa nitong braso, kaya napasigaw na lang ito sa sobrang sakit dahil sa pagkabali ng kanyang braso habang minumura ang ating bida. Habang iniinda pa nga rin ito ang kanyang natamong pinsala sa sakit dahil sa pagkabali ng kanyang braso, ay nilapitan siya ng ating bida, at sinabihan niya ito na sagutin lang daw nito ang kanyang tanong para hindi na daw ito masaktan. At kung hindi daw nito sasagutin, ay wala daw pupunta sa kanya para iligtas ito. Ngunit nagsaad naman ito na ang batas daw ang makakapagligtas sa kanya, dahil sa ginawa daw sa kanya ng ating bida. Ngunit nagsaad naman ang ating bida at mariin na sinabihan niya ito na hindi daw sila maliligtas ng batas, dahil lumabag rin daw ang mga ito, dahil sa kanilang pinaggagawa. Nagalit naman ito sa sinabi ng ating bida, at sinabi nito na matutulungan daw sila dahil mga menor de edad pa daw sila kahit mukha ng mga senior ang mga ito hahaha. At kung lumabag man daw sila sa batas, ay bibigyan pa rin daw sila ng pangalawang pagkakataon, at sinabihan niya ang ating bida na hindi ba daw nito alam ang Youth Criminal Justice Act. Ngunit sa mga pinagsasabi nga nito, ay nagalit ito, kaya mabilis na rin siyang sinipa sa mukha. Kaya gumulong-gulong na lang ito sa sobrang sakit, dahil sa pagsipa sa kanyang mukha ng ating bida, at sinabihan niya rin ito na hindi niya daw nahahayaang makawala ito dito. Kasabay nitong kinuha ang kanyang daladalang briefcase, at kinuha ang mga laman nitong mga papeles sa loob, at itinapon. Kaya pala lagi niya itong hawak-hawak kahit saan siya magpunta, ay ang laman pala nito ay ang kanyang baril nung isa pa siyang sundalo. At sinabihan niya ito na alam ba daw nito na ang batang nawala ng magulang ay tinatawag na ulila. At ang babaeng nawala ng asawa ay tinatawag na balo. Pero walang pangalan ng magulang na nawala ng anak. Na nagiging miserable lang daw siya, at ito ay nagpaparamdam sa kanya na wala siyang mawawala, at wala daw siyang pakialam sa youth criminal justice. Tapos dapat siya, na gumawa ng ilang mga krimeng nasa hustong gulang na ay hindi pinaparusahan, habang tinutukoy niya ito ng baril. Kaya natakot na lang ito at pinagpawisan, dahil ano daw ito, at kung totoo ba daw ang hawak-hawak na baril ng ating bida. At sinabihan niya ang ating bida na ipuputok niya ba daw ito talaga sa kanya. Kaya napaiyak na lang ito sa sobra takot, at ang totoo daw ay hindi na daw talaga siya menor de edad. Ngunit alam naman talaga ito ng ating bida, at nang sasabihin na nga nito ang kanyang edad ay hindi ito nakatapos, dahil tinuloyan na talaga siya ng ating bida. Ngunit buhay pa nga ito dahil sa paalang binaril ng ating bida, at nagsaad rin ito na talagang pinaputukan daw talaga siya nito, at nababaliw na ba daw ito, nagsaad rin ito na tumawag daw sila sa mga polis at ambulance. At magmadali daw ang mga ito, nagsaad naman ng ating bida habang pinupulot niya ang kanyang mga itinapon kanina na mga papel, ay hahayaan niya daw muna ang mga ito sa ngayon na mabuhay. Dahil naniniwala pa rin siyang buhay si Minji, at kung hindi daw, kung gayon ay mamamatay daw ang lahat ng mga ito. Nagsaad naman si Min Chul habang nagmamakaawa na tumawag daw ang mga ito ng ambulance. Nagsaad naman ang ating bida na ang kanyang pamilya, at kaibigan niya daw ay malalapit, kaya wag daw itong tanga kung matatakot daw sila sa youth crime. Kasabay niya rin itong nilapitan, at sinabihan na ang kanyang kamao daw ay mas malapit kaysa sa batas, at ang gabi naman daw ay mas mahaba kaysa sa araw. At hindi daw niya hahayaang dumausdos ang mga ito, kung may mang-istorbo daw sa anak niya kahit konti lang, siguraduhin daw nito na hindi siya kasangkot sa ganitong uri ng mga bagay sa susunod, at kukunin niya rin daw ang cellphone nito. Nang kinuha na nga niya ito, ay bigla rin itong tumunog, at ang dahilan pala nito ay ang kasamahan ni Min Chul na kanina pa nag-chat, at nagsaad rin ito na ang anak daw ng ating bida, ay nasa bangka na daw ngayon. Ngunit sa nakita nga ng ating bida na mga chat ng mga ito, ay napaiyak na lang ito, at mabilis na ginamit ang cellphone para tawagan ang mga ito. Sa kabilang banda makikita natin ang parehong tao na kumuha sa katawan ni Minji.
Nagsalita naman ang head crew dahil sinabihan niya ang kanyang tauhan na ano daw ang ginagawa nito. Nagsaad naman ang tauhan niya na wala daw ito, dahil ginawa niya lang daw ang hinihiling nito na sabihin sa mga ito na sasakay daw sila sa bangka. Ngunit pagtingin nga nito sa kanyang cellphone, ay tumawag si Min Chol sa kanila, at sa pagtawag nga rin nito ay napamura ang tauhan ng head crew, dahil bakit daw tumawag si Min Chol ngayon, dahil ang lagi lang daw nitong ginagawa ay nag-text. At sa mga pinagsasabi nga rin nito, ay bahagyang napahinto ang kanyang boss. Nagsaad naman ang tauhan niya na may problema ba daw si Min Chol dahil bakit daw ito tumawag, at nang sasagutin na nga rin niya ang tawag nito, ay pinahinto siya ng kanyang boss. At nagsaad ito na huwag daw nitong sagutin ang tawag dahil isa daw itong pulis. At sinabihan niya rin ito na i-delete daw nito ang lahat ng kanilang chat, at huwag daw muna ito makipag-ugnayan kahit kanino sa ngayon. Sumang-ayon naman kaagad ang tauhan niya sa sinabi niya. Nagsaad din siya na itapon rin daw ang cellphone kung sakali. Tinawag naman ng ating bida ang kawawang si Min Chol na tignan niya daw ito, dahil sa hindi na daw siya makapag-chat habang umiiyak. Sinabihan niya rin ito na makipag-ugnayan daw muli ito sa kabilang panig ngayon mismo. Ngunit nagsaad naman si Min Chol na imposible daw ito dahil didelete na daw lahat ng message. Ngunit sa sinabi nga nito, ay nagalit ang ating bida kaya mabilis niyang sinakal ito. At nagsaad din ito na putulin na daw nila ang kalokohan sa ngayon, kaya napatigil na lang si Min Chol. Nagsaad ito na hindi niya daw talaga alam paano makontak muli dahil nakablock na sila sa kabilang panig. Kasabay rin itong may pumulot sa kutsilyo, at mabilis rin itong inatake ang ating bida habang nakatalikod ito. Makikita nga rin natin kung sino ang gumawa nito, ito pala ay ang ama ng babae. Natuwa naman si Min Chol sa ginawa nito. Sinabihan niya rin ito na ulitin daw nito ang pagsaksak sa ating bida. Sa sinabi nga nito, ay nagsaad ang ama ng babae na kung sasaksakin niya daw ulit ang ating bida ay tapos na daw, kaya nagsaad ito na pagkatapos na daw ay wala na daw silang utang sa kanila. Pumayag naman kaagad si Min Chol sa sinabi nito sa kanya basta ulitin lang daw nito ang pagsaksak sa ating bida. Ngunit ang akala ng mga tanga na ito ay hindi sila narinig ng ating bida, at makikita nga rin natin ang ginawa ng ama ng babae na pagsaksak, ay hindi pala tumama. Kaya kinuha niya na lang ang kutsilyo na nakasabit sa kanyang braso, at mabilis na nilapitan si Min Chol, kaya natakot na lang ito. Nagsaad din ito na hindi daw dapat gawin ito ng ating bida sa kanya. Ngunit hindi naman pinakinggan ito ng ating bida, at mabilis na sumulong sa kinaroroonan nito. Ngunit nang tutuluyan na nga niya talaga ito, ay sinwerte ito dahil sa pagdating ng mga pulis. Nagsaad ang isa sa mga ito na meron daw isang kutsilyo ang ating bida na hawak-hawak, kaya ibaba niya daw ito. Kasabay rin ng mga ito na tumawag sa kanilang ibang kasamahan, dahil kailangan daw nila ng tulong, dahil may isang tao daw na may dala-dalang kutsilyo. Kaya napaiyak na lang ulit ang ating bida. Pagkatapos nga ng kaganapan na yun ay makikita natin ang mga ito na nasa loob ng police station, at galit na galit ang mga binugbog ng ating bida dahil sa nangyari sa kanila. Sinabi rin ng mga ito na ang baliw daw na ating bida ay may hawak-hawak na baril, at pinaputok rin daw nito. Nagsaad naman ang isang pulis na kanilang kinakausap na huminahon lang daw ang mga ito. Sa sobrang ingay nga rin ng mga ito ay hindi na nakatiis ang isa pa nilang kasamahan na nakaupo. Nagsaad ito na may sinabi ba daw ang sospek na kahit ano. Sumagot naman ito nang wala daw habang pinipigilan niya pa rin ang matabang lalaki na makalapit sa ating bida. Nagsaad rin ng mas mataas sa kanila na nakaupo kanina na hindi ba daw nito nakilala ang suspect. Sinabi naman nito na siniyasat na daw nila ang telepono ngunit wala daw silang nakitang kakaiba. Nagsalita rin ng matabang lalaki na pulis na kasamahan nito na kunin na lang daw nila ang fingerprint na nakita nila kanina. Makikita nga natin ang sinasabi ng mga ito na fingerprint, at habang pinoproseso pa ito, ay nagsaad ulit ang nakaupo kanina na lagi daw may mga taong nagbibigay sa kanila ng ganitong kahirapan. Ngunit pagkatapos nga ng pag-process sa fingerprint, ay nagulat ito, dahil ano daw itong nakikita niya. Kaya pala gulat na gulat ito sa kanyang nakita dahil ang nakita pala nilang fingerprint, ay hindi nila matagpuan kung sino dahil nakablock ito. Kaya nagsaad na lang ito na posible ba daw ito. Kaya napasabi na lang ito na ano daw na klase na mundo ito dahil sa kanyang buong buhay daw ay ngayon lang daw siya nakaharap ng ganitong sitwasyon. Nagsaad naman ang matabang lalaki na ginawa daw ito ng ating bida dahil sinabi daw nito na hahanapin niya daw ang kanyang anak na babae o kung ano-anong kalokohan, at sinabi daw nila sa kanya na hindi daw nila siya nakita ng ilang beses,
habang galit na galit ito dahil hindi ito makapaniwala sa kinalabasan ng fingerprint. Kaya sa sobrang galit niya ay tinawag niya ang ating bida na isang bastardo, at inutusan niya rin ito na sabihin daw nito na hinahanap niya ang kanyang anak. At kasabay na rin niyang tinadyakan ang ating bida dahil sa galit niya dito. Kaya tumilapon na lang ito, at habang tumilapon ito sa lapag, ay ininsulto ito ng matabang lalaki na talunan daw ang ating bida sa ngayon dahil nakaposas daw ito. At mabilis na tinatadyakan habang wala itong magawa, at sa pinaggagawa nga nito ay naisip ng isang pulis na awatin ito dahil sobra na daw ito. Kasabay rin itong tinawag ng matandang pulis si Lee Sun-gyung para utusan ito na tawagin daw nito ang dalawa na si Ching Chan at Bong Sa, sa sinabi nga nito ay mabilis na rin itong sumunod. Kaya habang nagwawala pa rin ang matabang lalaki, ay makikita natin sa gilid nito ang dalawa. At nang tignan niya ito ay nagulat siya sa mga ito dahil sa laki ng mga ito. Kasabay rin itong nagsalita at sinabihan siya nito na huwag daw itong gumawa ng gulo kung ayaw daw nitong maduraj ang kanyang mga buto, kaya natakot na lang ito. At nakiusap ang mga ito na huminahon lang daw ito, ang dalawa pala na ito na si Ching Chan at Bong Sa, ay mga espesyal na miyembro ng Cradle Judo Team sa Asian Games. Nagsaad rin ang matandang lalaki na nagpatawag sa mga ito na kung gagalaw daw ng mali ang matabang lalaki, ay ang likod daw nito ay mababali, at kasabay rin itong nagtataka dahil biglang tumunog ang cellphone na nasa kanyang likuran. At nang kukunin na niya ito na may tumawag ba daw sa cellphone na ito, at nagtataka nitong sabi na kung kanino ba daw na cellphone nito. At nang binuksan na nga niya ito, ay ang pangalan na nakasaad ay kanya daw anak. At nang marinig nga ito ng ating bida ay naging seryoso ito, at nagsaad rin ng isang pulis na nagbabantay sa kanya na tumayo na daw ito, at huminahon. Ngunit may bigla namang masamang nangyari, dahil nakita niya na ang isang kamay nito, ay nakawala na sa posas, kaya tumulo na lang ang sipon nito dahil sa takot. At napalingon naman ang matandang pulis na may hawak sa cellphone ng ating bida dahil sa ingay. Kaya nang makita niya ito ay ang kanyang mga kasamahan na pulis ay wala ng mga malay habang nakahandusay na sa sahig kasama ang dalawang tauhan ni Min Chul. At sa kanyang ang nakita ay kinilabotan nito sa takot, ngunit ang hindi niya rin alam ay nasa likuran niya na pala ang ating bida nang hindi niya namamalayan.